everyone, good day. This is JC Peregrino with RJJ Node Vlog. So, as I promised with you guys, gagawin ko ng vlog yung aking SSW150. Yes, my SSW150. We'll talk about some modification with this guys, as I promised, and with you. Once I've done doing the decals or putting the decals, I'll give you some update about it. If you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe as well. And if you have any questions, just leave your comment below. Thank you guys. So let's start what will be the modification na ginawa ko sa aking SSW150. Alright, let's go ahead. Let's start with the front facing ng aking SSW150. So, tingnan natin i-open yung ilaw. Siya, naka Mojo 200 head with Mojo 1110 na digital speedometer. So, it's not that hard to install or to modify kasi wala nga lang siyang frame. I bought it with no frame. And kay RC Consulta. So shout out nga pala sa iyo, Pops. Thank you for sending this very nice headlight. Ayan, so I just got some modification lang inside. Nagpagalitan ko yung mga ilaw niya. And of course, naglagay ako ng mga eagle eye here at the both sides. So magkabilaan yan. Ayan, right? Now, what I did is, bumili ako ng bracket. So ang bracket niyan is pang TMX. Yun din yung ginawa ko. Nilagay ko dyan. And then, si digital speedometer naman, nilagyan ko yun ng bracket as you can see guys. Ayan. So side by side, may bracket para hindi siya maalog, no? Hindi siya maalog. And then dito naman sa ilalim niya, I put some bracket as well as you can see. The blue one. Here. So bracket siya sa speedometer, no? Ayan. Mga nagtatanong kung paano ko na-lowered ang aking SSW150. Well guys, ang ginawa ko, nagpalit muna ako ng handlebar. So ito yung handlebar ko ngayon. Pang TMX siya, 155. Ayan. So medyo fit naman sa what we call this fork or hindi ko naman tawag dito basta ayan, manubela. Hindi, front shock. Ayan, so kasya naman. And then medyo nilagyan ko lang ng bracket din para hindi talaga siya gumala or maging fit talaga siya. Tapos pasensya kayo sa kulay. Gamit ko lang kasi is Q-Tex or nail polisher or nail Q-Tex. Kaya ganyan siya, hindi siya ganun ka kinis. Okay, but pwede na rin. Hindi naman halata kapag malayuan. Pag nilapitan mo, syempre, mas makikita mo na parang nail, lang talaga siya, Q-Tex lang talaga siya. So, just get some idea lang. How did I do, kung paano ko siya minodify. Ayan, ganyan lang siya. So, stock butterfly. Tapos, etong bolt meter, nilagyan ko siya dyan. May pang-ticket na sa ilalim. So, ayan, let's check the digital speedometer kung working ba. Right, so ayan, it's working. Now, naka-neutral siya. So, hindi ko siya maikabit pala yung gasoline gauge. Ito yung sinasabi ko during my vlog while driving. So, hindi ko makuha saan ko siya ikakabit kasi meron siyang bakante na parang kailangan isolda. Hindi ko alam pag sa Tagalog ng solda, but kailangan siyang idikit talaga doon sa ilalim. Baka yun yung wire or yung line for the gasoline gauge. So, kaya hinahanapan ko pa siya ng paraan hanggang ngayon. Right, now, saan ko naman nilagay yung kanyang speedometer sensor? So, ito siya. Ito yung speedometer sensor. Ayan. Dito ko siya kinabit. So sabi ko nga sa vlog ko, while driving, hindi ko siya hinalin tulad sa Rider 150 na nasa engine sprocket. So ang akin ginawa ko is nilagay ko siya dito para mas easy to install. So ayan yung magnet. Ayan, yung dalawang yan. Ayan, yun yung magnet niya. Now the thing is, hindi ko siya makalibrate. Yun yung problema ko ngayon. Kasi hindi gumagana. So kailangan ko siya makalibrate guys kasi kapag dalawa yung magnet na ginamit mo on your sensor, so kailangan ma-change mo yung setup din dito sa speedometer mo. But sa akin kasi hindi ko siya ma-change, hindi ko lang kung bakit. So nag-PM ako kay Sir RC Consulta. Siguro may defect itong speedometer ko. Since second hand lang naman siya, it's good, it's working definitely, pero may defect yata when it comes to setup. Kasi hindi ko talaga makalibrate yung speedometer sensor. Hindi ko siya ma-change to 2. Kasi nangyayari, ang naka-register dito is iisa lang yung yung magnet sensor niya. Kaya ang nangyayari, yung takbo ko, feel ko kasi sa cellphone ko, meron din ako ditong digital speedometer. So dinownload ko siya, kailangan naka-on lang yung location mo. Yung takbo ko umaabot na ng 80.
umaabot na ng 70, 80 or 60, pero yung nandito sa speedometer is sa 30 lang, 40. Pinakasagad na yung 40. Hindi na siya nagko-41 ganon, pero yung cellphone ko is nasa 80 na to 90. So kulang, so kailangan talaga siyang i-set up. Okay? So yan, yun lang naman yung bad side na nakita ko sa modification ko, but definitely magagawa naman yan ng paraan. So ayan. Ayan siya. From that, ang aking lever is stuck pa rin. So nilagyan ko lang siya ng cover, ayan. Kabila, same thing, side mirror, knife type, alam niyo naman yan. Dagdag forma rin. This one is the extension ng handlebar, no. Nilagay ko to para hawakan ng anak ko kasi before I use PVC lang. So binigyan ko talaga siya ng alloy. Right, then cellphone holder. Ayan. So medyo tigas siya. Kailangan mo lang ayusin ko bracket para hindi siya maalog. Though eto siya, medyo maalog sa ilalim. Kaya gusto ko siyang palitan. Medyo hindi ganitong klase. So mas maganda yung ipapalit mo yung hindi maalog. Tanong din, paano ko na-lessen yung vibration ng aking MC or ng aking SSW150? Well guys, nanood lang din ako ng mga reviews on YouTube channel. At sa first vlog ko guys, pinakita ko sa inyo, kailangan mas mabigat yung handlebar. So ang ilalim nito, may puwang ng onte. Nilagyan ko siya ng tingga, or di ko alam ang tawag sa Tagalog nila. Basta sa Bisaya is tingga. Tapos, dapat rubber or solid rubber to dito. Yung what's it called this? Handle grip. Ayan, so handle grip nito dapat is rubberized talaga siya. Okay? Ganun din sa kabila. Para mas mabigat na handlebar, mas rubberized, medyo nakakababa talaga siya ng vibration. Okay? And then ito rin, it definitely help na parang mag-stuck yung suspension ng motor mo o yung vibration niya is hindi gaano talagang kalakas. Okay? So definitely help itong mga bracket na to, okay? Para mas pantay sila dun. So with the decals, no? Well, actually hindi naman talaga siya fit sa aking SSW150. It's a Jupiter MX decal. So ginawa ko is sinukat-sukat ko na lang, tapos may mga cuttings with some areas para at least naging fit siya. As you can see, sa araro ko wala pa. Kasi nga, kailangan ko pang i-polish talaga yung araro ko. Kailangan ko pa nang lagyan ng polytop para mas lalong kuminis. Okay? Now, ganun din sa kabila. So, ayan, di talaga siya fit. Kaya ang ginawa ko is to cut them out and then ipagkakasya ko talaga siya. Para at least mas maging okay at gumanda tingnan yung ating SSW1. Mugs naman, I use fluorescent pink. Hindi siya samurai guys. Ano siya, yung murahin lang. Kasi, I'm planning to change my mugs kung nakita nyo sa mga post ko, di ba, I already buy a RCB mugs. Okay, so ang likuran nun is 5 inches, then yung harapan niya is 2.5 I guess, or 3 inches, parang gano'n. So magpapalaki tayo ng gulong, right? So yun yung magiging final modification natin aside sa seats kasi kailangan ko baguhin. Set, no? As you guys watch my vlog as well while driving regarding sa ating sprocket set, before I use 1438 na sprocket set. So napakaganda, napakasarap niyang dalhin, especially sa patag na lugar o hindi pa ahon na lugar kasi talagang buwelong-buwelo pumapalo ako ng 115, 120, may isasagad at may isasagad pa talaga siya. Now the thing is, nakakatakot. So ayan, natatakot ako. I'm doing it lang naman noong break in ko to sa area namin, which is straight naman yung area, kaya nakakaya ganun. Pero kung hindi lang break in, hindi ko siya gagawin kasi sobrang nakakatakot. Kaya during that time, nag full gear talaga ako. Now, sabi ko nga kanina, ang sarap ng 1438, but the thing is, ang bad side niya is ang kailangan mong mag-low gear kapag kapaahon. Lalo na kung may sakay ka. Kasi kakawawa si motor mo kapag pinilit mo yung 5th gear or 4th gear mo, hindi naman kaya. Okay, so yun yung bad side niya kapag kapaahon. Now, I changed, nakita ko sa vlog, yung naka Sigma 250. Ginawa niya sa Sigma niya, 250 niya is pinalitan niya ng sprocket from 15 to 43. So it's a Duke set daw. Kaya ang ginawa ko, ginaya ko siya, bumili ako ng 43, bumili din ako ng 15 on the engine sprocket. So ang set ko ngayon is 1543 kasi ang stock niya is 1545. So napakalakas ng 45, tinago ko yung stock niya. Sobrang laki ng 45 niya. Tipong pag nagka first gear ka pa lang, sobrang lakas ng vibration niya. So ginaya ko siya, 1543, napakasarap naman dalhin, napakasarap. Hindi naman ganoon kalakas yung vibration, though meron siguro from 100% bumabalik siya ng 40 to 50%. Unlike sa 1438 na talagang hindi mo ramdam yung vibration niya. Okay? So sana makakuha kayo ng idea sa vlog ko na to, guys. Tsaka dun sa mga sprocket set or sa mga modification na ginawa ko, makuha kayo ng idea at sana makatulong din sa inyo. Okay, paano pagandahin yung mga MC natin or paano ko na ikabit itong aking extended light or extended headlight, Silvanes, or itong aking slider. Well guys, sa SSW150, I don't know if it's the same with Nova pero meron ko isang dito, parang gold.
Ayan, so pwede siyang palitan sa likod. Ayan, sa kabila may bakal yun dyan eh. Ayan, so you can see yung bakal na. Ayan. Nakakabit na siya, stock yan. Kaya pwede siyang kapitan. Alright, sa kabila din ganon. Now, dito sa trellis ko naman, still PVC pa rin. Hindi pa ako makapagpagawa ng bakal or mismo yung iron kasi hinahanapan ko pa siya ng paraan kung saan ko siya ilalagay at kung saan ba i-welding. Kasi ang hirap, we get a lot of pairings eh. Ayan o. So, sayang naman kung taranggalin natin sa palitan natin ng bakal. Kung ganoon naman mangyayari, what I plan is, tanggalin din to lahat. Then, gawin na lang bakal. So, gagayahin ko yung Duke, yung forma ng Duke. So, yun yung plano ko, but not at the moment. Kasi kailangan natin ng big budget for that eh. Nagtatanong nga about sa trellis ko, it's sa PVC pa rin. So, kinabat ko siya dito. I think sa Nova, bagong labas ngayon, SSX150, wala to siya. So, you're free to create your own design ng trellis. So, pwede kang gumawa ng sarili mong trellis. But eto kasi, this is the only thing na talagang mag-fit siya doon sa MC natin. Pareho lang naman sa kabila at dito eh. Now, etong araro ko, I'm the one who create this out. So, yung ginawa kong sukatan niya is karton lang din. Hindi pa siya tapos actually kasi walang mabilhan ng polytop dito sa area namin. So, I need a good adhesive eh. Yung binili ko dati na polytop, nagkulang kasi nagkamali ako ng mix. So, kailangan pala mas marami ang hardener kaysa doon sa mismong yung pangalan niya. Alright? So, kailangan maraming hardener para tumigas. Now, the first thing I do kasi is unti lang pala yung hardener. Kaya nataka ako 3 araw na 4 na araw hindi pa rin siya tumitigas. Kaya tinanggal ko ulit. So naubos yung polytop ko, hindi ko pa siya tapos at hindi ko pa siya napakinis. But definitely, pag dumating na yung order ko, maayos ko rin yung lahat. At polish ko rin po yung mga ganito, mga end na yan. So kailangan natin yung i-polish na maayos. Though matibay naman siya, ayan. So kailangan lang siya baguhin talaga. Who are asking as well sa ating compartment box bracket. So pinagawa ko lang siya, napakasimple lang yung ginawa sa ng pinsan ko. Sinukatan lang dito tapos pinelding lang yan. So ayan. Tapos ito kasi nilagyan ko siya ng goma. Para hindi malakas gumanon yung box. Talagang dikit na dikit siya or baon na baon dyan. Okay. Now, for my easy project guys, ito yung tambutso ko ngayon. So, ayan, ginalawang na siya. So, kaya kailangan ko siyang ma-spray ng high heat resistant. So, maghahanap pa ako dito siguro next week para at least ma-spray ko na siya. Ito naman, meron kasi akong binili, yung stain in dust. I mean, ang tanggal siya ng kalawang. So, nilagyan ko siya, ayun, natanggal, natuklap tuloy. Ayan, hindi ko alam, sabi ko, dapat pala hindi ko na nilagyan. So, dapat maging maingat din tayo when using something like that kasi kawawa naman si body natin, di ba? And then, dito naman, sa likod, so the same thing, murahin lang yan na spray paint, so fluorescent lang yan, fluorescent pink ang ginamit ko. Tapos, what else ba? So, basically, yun lang naman. Some update as well, nga pala, before I forgot, sa tunog ng aking easy project. So ayan siya guys, yun yung tunog lang ako sa project. For watching my vlog and some notification that I create para sa aking SSW1. Till next video guys, don't forget to like and subscribe if you're new to my channel para updated kayo sa kung ano man ang i-upload ko. Thank you so much guys, have a blessed day.